Typhoon Inday, heavy rains in Mimaropa cut off Mindoro from the rest of the region. News 5 correspondent Mon Gualvez is on the ground with a situation update. Mon, kamusta na ang sea travel by this time? Well, sa sea travel, Diego, no, talaga nakadepende pa sa ngayon sa mga shipping companies or sa mga yun nga, no, sa mga companies ng mga barko dahil wala namang storm warning signal here in Mindoro region. So lumalabas na pwede pa talaga maglayag ang mga barko sa mga pagkakataon na ito, pero nagdedesisyon na yung mga shipping companies for their security ng kanilang mga ships, kaya hindi na muna pinapayagan yung ilang mga biyahe. Dito sa Port of San Jose, kung nasaan ako ngayon, yung mga biyaheng paantike, hindi talaga bumiyahe muna. No? It's been 2 days now. So yung mga papunta ng Semirara, Caluya, and Libertad towns in Antique are now canceled. So even yung papunta ng Coron, Palawan, galing dito sa San Jose, hindi rin muna pinababiyahe. Yan ay dahil nga raw malalakas yung alon or matataas yung alon at malakas yung hangin na kumbaga delikado sa mga babiyahe. But in Abra de Ilog Port, another entry point dito sa Occidental Mindoro, may mga shipping companies na bumabiyahe. So it's better for our kapatid na to check your travel with your shipping companies para malaman ninyo kung meron bang mga biyahe dahil may mga bumabiyahe but then they are very limited. No, so sa mga oras na ito, just to give you also an update on the weather, alam mo, napaka-unpredictable ng weather dito sa lugar dahil sa mga oras na ito, huminto na naman yung buhos ng ulan. But then kaninang umaga, halos talagang mag-zero visibility na yung bahagi ng isang barangay dito sa San Jose dahil sa malakas na buhos ng ulan. No? Sinasabayan pa yan ng malakas na hangin at dito sa may bayan ng Mamburao, yung pinapakita natin ngayon, meron pa yung mga pagkulog, pagkidlat, no? Kaya talagang very unpredictable. Kasi hindi siya tuloy-tuloy na pag-ulan na nararanasan. Although, as you can see behind me, the clouds are still dark. So it means meron pa rin siyang parang nagbabadya na ibabagsak na malakas na ulan dito sa malaking bahagi ng lugar. No? So mukhang tama rin yung forecast ng Pag-asa that the rains might felt dito sa area around later this afternoon hanggang gabi at hanggang bukas araw ng Sabado. Diego. Well, Mon, since we last spoke, very consistent yung mga nararanasan mo, on and off, pero malalakas ang bugso ng ulan. With that, how has the rain affected communication, food supplies, medical supplies, and aid giving sa mga tao dyan where you are? Well, in fairness, naka-preposition lahat ng mga relief supplies and other needs ng mga residente in strategic points dito sa province. Kasi medyo malaki itong province, mga Diego, no? Just to give you a picture, talagang yung from Mamburao to San Jose, abuti ka ng 3 hours to 4 hours para mabiyahe yan. So, yung mga stocks and mga supplies mga nakapwesto sa mga local government units, no? This is actually from the national government and even the provincial, at meron din nga yung mga local government units. Ang medyo concerning or alarming dito is yung mga nasa island barangays. Kasi bagamat may mga supplies sila, but yun ay aabutin lamang ng ilang araw, no? So dahil nga walang biyahe, yung mga island barangays like here in San Jose Town, they have 11 island barangay. So, dahil hindi pinapabiyahe, aabutin lamang ng 5 hanggang 7 araw yung kanilang supplies. So, kung magtutuloy-tuloy itong buhos ng ulan, mukhang yun na magiging problema. Kaya nga muna, so I wanted to ask, no, kasi of course we're still in the middle of the bagyo exiting, we're still in the middle of habagat, and wala pa naman reports coming in as to damage. Pero ano yung effect nito sa infrastructure, sa area, anong effect sa tao as of now? So at least you can paint a picture for our viewers. Yes, actually, here in Occidental Mindoro, they've been experiencing parang hard time in terms of El Nino in the past weeks, no? Na halos ang reklamo nga nila halos matuyo na yung kanilang mga ilog. So yung mga ulan na grabing bumabagsak dito sa mga pagkakataon nito since yesterday until today,
parang binabalik normal pa lamang yung level ng tubig sa mga ilog. So ang concern nila, kapag inabot pa yung lakas ng ulan na yan bukas hanggang sa Sunday, yun ang medyo delikado na. Kasi ang pinaka-binabantayan dito ng mga authorities is yung mga rivers. Just as I mentioned you in the past, no, parang ang sinasabi kasi dito, all of the rivers, major rivers, are already silted. Mababaw at mabilis umapaw. So ngayon, yung pinapakita ko sa inyo, isa yung river dito, major river yan, Labangan River. Makikita mo may mga lupa-lupa pa. No? Yes. So, Mon? wala ako. Mon? Can you hear me? Mon? Ayan, okay. I Yeah, thought go ahead. nawala ako. Yeah, Okay, go ahead, Mon. I'm back. So, I'm showing you now is itong Labangan River. It's in San Jose. At mapapansin mo may mga lupa pa, no? It's very silted talaga. Actually, yung area na yan, ang binisita namin kasi meron dapat dyang flood control project. Merong river Okay. dike, pero hindi pa tapos. So, mapapansin natin, mababaw pa. So, ito yung mga binabantayan ng mga authorities. So, right now, when we ask the PDRRMC of Occidental Mindoro, they still gave us an answer na nasa blue alert status pa rin ang Okay. province despite the heavy rains that they have experienced this morning. Well, it's glad na ganun pa rin as of now, but keep monitoring the situation, Mon. We'll get back to you. Also, stay safe. Thank you for that. That was News 5's correspondent, Mon Gualvez.